Diktador noon, para city ko ngayon. Ang podcast na ito ay isang koleksyon ng mga talakayang naglalayang gunitain ng mga kawalang katarungang dinanas ng mga Pilipino noong panahon ng Rehimeng Marcos. Sa espesyal na edisyong ito, layunin nating ipamulat ang mga karahasang idinulot ng mapang-aping pamahalaan ni Ferdinand Marcos Sr. Na bukod sa pagiging isang magnanakaw, ay responsable din sa pagkamatay ng libo-libong Pilipino. Lalo na sa panahon ngayon, kung saan ang kapangyarihan ay muling nasa kamay ng mga Marcos. Ang mga katotohanan ito ay dapat bigyang pansin. Sa podcast na ito, ating mga kasama si Sir Bonnie Ilagan at si Adi. Pakilala po kayo. Si Bonnie Ilagan po ako. Ako po ang pinakamatanda, kaya ako'y nasa gitna. Matagal na akong involved sa kilusan ng ating sambayanan. In fact, yan na yung kinatandaan ko. Adi. Hello, ako si Adi, isang kabataang aktivista na kumikilos dito sa Central Luzon. Gaya ni Sir Bonnie, banda din ako nung kilusan, bagamat bago pa lang. Ayun. At ako naman po si Era Fernandez, ang inyong magiging moderator para sa episode na ito. Isa akong former student leader at kasalukuyang youth advocate. Sir Bonnie, yung una po nating katanungan ay para sa inyo, pero pwede ka rin mag-add pa ng iyong input. So, ayun nga, na-experience niyo po yung martial law. No? Kamusta po yung mga naging experience niyo noon? Masama. Bago pa mag-deklara ng martial law noong 1972, ako ay nasangkot na sa kilusan. 1969 ako naging estudyante sa university. So inabutan ko yung pagpapanimula. Sabi ko nga kanina kay Adi, sa simula ay hindi ko naman talaga interest na maging active sa kilusan. Ano? It was out of academic curiosity. Pero yung academic curiosity na iba nung talagang nakisalamuha ako sa taumbayan at nakita ko na hindi lang simpleng retorika yung sinasabi ng mga student leaders. So before I knew it, I became one of them. That was 69, 70, by 72, dineclare ang martial law. 71 pa lang, malaganap na yung kwento na magde-declare ng martial law. At kami, naisip namin na kung i-declare ang martial law, mabuti pa tayo'y umalis na sa pinaroroonan natin dahil tayo magiging sitting duck. So even before the declaration of martial law, we had decided to leave the university at, mag-underground. 1971. In the same year, Marcos did not declare martial law, pero sinuspend niya ang privilege of the writ of habeas corpus, which was essentially a de facto martial law. Parang kumbaga sa production ng theater, pre-production yan, rehearsal. So dineclare sinuspend the privilege of the writ of habeas corpus. We were already underground. In less than a year, dineclare niya naman ang martial law. So parang kami yung nagpanimula. It was an honor na naging bahagi ako nung naghanda ng network. Dahil sa declaration ng martial law, ang daming gustong mag-underground. You know, hindi lang yung mga estudyanteng ang feeling nila ay sila ay wanted at uhulihin, kundi yung na-convince sila na there was no choice but to join the movement at mag-full time. And I stayed in the underground for mula ng 71, by 74 ako ay na-arresto na. So wala pang 2 taon ang martial law.
rahas, napakalupit ng martial law at that time. And I experienced yung torture. Just like almost all the detainees ng martial law. Sir Bonnie, ayun nga, na-describe mo na parang naging masama, marahas yung naging karanasan mo ng martial law ni Marcos Sr. Yung ganong klase experience, paano niya, kumbaga paano niya naka-affect or paano niya na-shape yung ikaw bilang isang manunulat? Maraming epekto eh. Meron na ang epekto ay magre-retreat. At hindi mo naman sila masisisi, dahil sa napakahirap na karanasan, they would decide manahimik. On the other hand, meron ding naapektuhan in a very positive way yung ipinagpatuloy nila. When I was released in 1976, hindi ko naman binalak na mag-a-active ulit ako eh. In fact, I re-enrolled dahil gusto kong tapusin yung aking iniwang kurso. Pero nung bumalik ako sa university, yun din ang situation eh. Tapos yung mga bata pa naman ako nung panahon na yun, matatapang sila. They were defying martial law. Long story short, nagbalik ako sa activism and that defined yung aking buhay. At sa tanong mo, yun ang naging epekto sa akin. Rather than be intimidated, rather than fear, I decided there was no way to go but to pursue. Siguro nakatulong sa aking pagde-decide yung nadukot yung kapatid kong babae by 76, 77, thereabouts. At hanggang ngayon hindi pa siya nakikita. Aldi, narinig natin yung naging experience ni Sir Bonnie Ilaga. Siyempre, yung ganong klaseng panahon, hindi natin yan na-experience sa generation natin. No? Pero ikaw, bakit mo parang pinili na kumbaga kumilos or umaksyon ngayong nagbabalik yung mga Marcos sa Malacanang? Siguro parang growing up, lagi ako nakakarinig ng mga kwento. In fact, yung mga documentaries kung nasan si Sir Bonnie, napanood ko po yun. So parang growing up, I saw the Marcoses as this despotic figure na hindi dapat hayaan na makabalik. Pero yung nagtulak talaga sa akin na kumilos bilang isang kabataang aktivista, at tingin ko rin, yun din yung tumutulak sa napakarami pang mga kabataan, at hindi lang mga kabataan, kundi yung mga mismong magsasaka, manggagawa na kumilos, ay yung pananatili nung bulok na sistema na nag-aanak ng napakaraming mga Marcos. No? In fact, hindi lang si Marcos Sr. yung inianak ng ganong sistema. Kumbaga, naging mukha lang sila ng ganong sistema. Pero napakaraming kagaya niya yung patuloy na iniluluwal. At yung sistemang iyon, hindi lang siya abstraction eh. Apektado niya yung mga normal nating mga personal lives natin. So, affected yung mga kapatid natin, no? Yung mga tatay natin, yung mga kaibigan natin. And, gaya nung sinabi ni Sir Bonnie, no? Kahit na parang iba yung situation ngayon, kung sa kanila, there was no other way but to go underground and fight. Siguro sa akin, at sa marami din na mga kabataang kagaya ko, there was no other way, no, para ma-claim natin yung kinabukasan natin, but to fight as well. So, hindi yung stories growing up about Marcos being a bad, evil figure yung nagtulak sa akin, kundi yung system na nire-represent ng mga Marcos. Ayun. Sabi mo nga kanina, parang napanood mo yung mga documentaries na tampok yung naging karanasan nila Sir Bonnie. Actually, ako din, napanood ko sila during mga nakaraang taon po, napanood ko rin po yung mga documentaries about you and other activists during that time. Bilang isang kabataang aktivista or bagong henerasyon, yung mga ganong klaseng stories nung mga aktivista noon, nung mga lumaban noong
panahon ng martial law. Paano yan, nagiging, kumbaga, inspirasyon siguro para sa'yo? Or ano yung mga, siguro, may napupulot ka siguro mga aral mula sa kanila, gano'n? Siguro para sa akin, it's a testament of no matter how large the sacrifice being in the movement entails, it's also a proof of kung gaano pa kalaki yung kailangan natin gawin. So it's more of parang way na tinutulak tayong lahat ng mga kwento nila na kumilos pa kasi napakalaki pa nung kailangan natin baguhin. Saka parang siguro kung babalikan ko yung sarili ko nung nagsisimula pa lang ako sa kilusan, parang napaka-abstract ng mga bagay. Ano ba yung imperialismo na yan na kailangan baguhin? Ano ba yung ibig sabihin ng diktador? Ganyan. Pero yung kung papaano nila na-affect yung lives in the past up to the present, yung mga ganong kwento, na-humanize niya yung kilusan at napapakita sa atin na hindi lang numbers, hindi lang concepts, hindi lang mere ideologies yung meron, kundi totoong buhay ng ordinaryong mamamayan na apektado. Kaya, ayun, mas testament siya kung ba't kailangan natin kumilos palaan. Adi, ano ka ba? Nagsusulat ka ba nung? Siguro nung high school, freshman, ganyan, nagsusulat ako. Pero, siguro hindi ko i-consider yung sarili ko as a writer but a propagandist. Mas kino-consider ko yung sarili ko bilang isang propagandista kasi yung pagsusulat ko mas nahasa siya sa movement. Ayun. Kasi kapag pipista ka, kailangan mo rin sumulat kasi yung pagsusulat gaya ng napakaraming mga bagay o forma ng paglaban ay paglaban din. Parang, paano mo ginagamit bilang isang tool, kumbaga, yung pagsusulat? So, yun nga, parang sa pagsusulat, doon mo na i-expose, doon mo na tatanggal yung abstraction sa mga malalaking mga abstract ideas sa kilusan, gano'n. Naalala ko yung sinabi nung isang kasama sa akin nung nagsisimula ako. Kasi kapag mga orgs akong sinasalihan, lagi ako napupunta sa propaganda committee. So, naalala ko yung sinabi po sa akin nung isang kasama. Sabi niya, yung pagiging writer, pagiging propagandista bilang isang nasa kilusan o bilang isang aktivista, hindi dapat siya reactive. Hindi lang siya dapat nire-reflect yung nangyayari. Dapat siya, lumalaban siya, dapat tit for tat siya yung nagsaset dapat ng discourse. Lalo na ngayon na sobrang laki nung disinformation campaign, napakalaki nung pangangailangan para sa lahat na magsulat at abot parang ganun yung pagsusulat parang iaabot mo sa masa, ano ba talaga yung nangyayari, ano ba yung magsaset tayo ng discourse na hindi, ganito yung nangyayari kahit ito yung ipinapakita nila. Parang mas ganun siya. Para sa inyong dalawa yung question nila. Kasi diba parang kung titignan natin, mula noon, panahon pa ng martial ni Marcos Sr. hanggang ngayon, sobrang lala nung nagiging karanasan natin bilang mga Pilipino. At malala din yung mga pag-atake sa mga aktivista o sa mga kumikilos. Parang, lalo na kayo, Sir Bonnie, matagal na rin kayo pumikilos talaga. Ano yung dahilan ninyo para magpatuloy pa ngayon? Parang, bakit kayo nagpapatuloy pa sa ginagawa? Well, sa aking palagay, yung natutunan ko nung first quarter storm ng 1970 ay hindi naman napalitan ng bagong kaalaman para sabihin na mali yung kamulatan na nakuha ko noon. Sabi ko nga, kung may ibang kaisipan na mas mabuti dun sa kaisipang nakuha ko noong 70, ito na ako. Pero wala
Kasi yung problema na aming ipinopropagandize nung panahon namin, yung pa naman ang problema ngayon eh. Kahit na marami na ang nabago. Nung time ko wala namang malalaking malls, walang matataas ng buildings. Pero lahat yan nagbago. May computer, may cellphone na ngayon. During my youth, we never imagined na magkakaroon ganyan. So, nagbago ang lahat. So, ang sinasabi ng iba, marami nang pinagbago, ayaw niyo pa ba yan? Ang sinasabi namin, the more things change, the more they remain the same. Naging panloloko deception yung sinasabing may mga pagbabago. Kasi may mga pagbabago nga, pero basically, yung power relations ay nanatili. During my youth, ang sinasabi namin, ang Pilipinas ay pinaghaharian ng iilan. At ang naghihirap ay higit na nakararami. Nabago ba yung power relations na yun? Hindi. Hindi. You know, that's the reason why hanggang ngayon, naniniwala ako doon sa pinaniwalaan ko noong 1970s. Tapos, siyempre, sa kasalukuyang henerasyon ng mga politiko, ang anak ng diktador ay nangako 20 pesos ang bigas. Naging 20 pesos ba? The best that he could promise now, ibababa niya to 41 pesos. So malayo pa sa 20 pesos. In other words, yung bukadura ng mga politiko ay hindi dapat paniwalaan kasi yung power relations ay nananatili. Kumbaga, Sir Bonnie, no, yung core ng panawagan noong panahon ng kabataan ninyo ay panawagan pa rin ng mga kabataan ngayon kasi parang ganun pa rin ganun yung sistema, natiling bulok yung sistema kaya naroon pa rin yung dahilan. Yes. Para kaya ako'y natutuwa na banggit ni Adi yung imperialismo. During my time, yun ang aming bukang bibig Asar na mga tao, wala na akong alam kundi ismo sabi sa amin. Pero isuriin natin, yung globalization na tinatawag, that's imperialism. That's the new colonialism. Yung feudalism na pinagsisigawan namin noon, ganun pa rin ngayon. So ang lahat ay nananatili, bagaman marami nang nagbago superficial. Ikaw, yun nga, sabi ni Sir Bonnie, na hindi naman nagbago yung core ng sistema, yung power relations kung saan nagpapakasa sa napakaraming rekurso ng bayan natin, yung iilan lamang, habang yung sambayan ng Pilipino nagtitiis at naghahati-hati sa iilan lamang. At yun yung patuloy na nagpapahirap sa sambayanan. At hanggat naghihirap yung sambayanan, itutulak niya yung maraming kabataan, kagaya ko, kagaya mo, at ng mga susunod pa sa atin na tumungo sa lansangan, sa sakahan, sa labas ng mga pamantasan para ipaglaban yung ipinaglaban nila Bonnie noong panahon nila. Kasi for as long as the system remains, resistance will always be present. Kaming yung mga aktivista na gaya natin, yung mga mulat na masa, patuloy lang nadadami hanggat nananatili yung system. Siguro, ayun, parang nandun pa rin yung mga ismo-ismo na sinasabi nila, sabihin sa atin, lipas na yan, ilang taon yun ang pinagsisigawan yung mga yan, walang magbabago, mag-aral na lang kayo, diba? Pag nag-aral kayo, saka kayo makakatulong sa bayan natin. Yung mga pangulo, mga ngako lang yan, yung sarili mo dapat yung asahan mo. Yun yung mga laging sinasabi sa mga kabataan. Pero testament lang kasi yun na hindi nagbabago yung mga bagay. Ganon sila ka deeply rooted sa lipunan natin.
And it's painstaking and arduous work to dismantle that. Pero dadating din yung araw na madi-dismantle din natin. Sir Bonnie, sa tingin mo nung panahon ni Marcos Sr., bakit tinarget o inaatake yung mga manunulat? Yung mga Marcos? Oo. Well, yun ang isang charge sa amin noon na wala kami nakikita, hindi si Marcos. Si Marcos ang may kasalanan ng lahat. Simple lang ang aking paliwanag dyan. Si Marcos kasi at that time, Marcos Sr. was the embodiment of the system. So nung aming kinikriticize, nilalabanan si Marcos Sr., hindi ba dahil siya isang persona, kundi siya ay personifikasyon noong sistema na sinasabi namin bulok at dapat palitan. At ganun ang tingin namin dun sa mga nasa kapangyarihan, especially yun sa pinakamatataas. Kasi pagdating nila sa ganung level ng kapangyarihan, ang tendency talaga lamunin ng sistema Katunayan, when I was in the grade school sa probinsya, ang tatay ko nangangampanya for Marcos Sr. Yung bahay namin, balot yan ng streamer, both Marcos for president. At bilib ako sa kanya kasi ang galing magsalita At marami siyang napabilib, Pero nung ako yung nagkaedad at naging estudyante na sa kolehiyo, mas nagamit ko yung aking critical faculties. Nakita ko na, teka muna, sa kabila nung kanyang rhetoric, nung kanyang malagong na boses na ginagaya ng anak niya ngayon, hindi naman siguro ginagaya, baka yun ang natural niya, namanan niya yun. Ang lahat ay hungkag. Kasi, tingnan mo, dineclare ang martial law. At ang sabi niya, ay ginawa niya yon to save the Republic and reform society. That is a direct quote. To save the Republic and reform society. So, nag-declare siya ng bagong lipunan. After 14 years of martial law, ano ang nadiskubre ng gobyerno? Nag-amas ang mga Marcos ng hidden wealth the tune of $10 billion. At that time, hindi birong pera yun. Well, kahit naman ngayon, hindi naman birong pera. Samantalang noong 2003, anong declaration ng Supreme Court natin? Ang legal wealth lamang ng mga Marcos mula 1966 hanggang 1985 ay $304,000. Sweldo ito ni Marcos at saka ni Imelda dahil siya ang Minister of Human Settlements. Yun ang legal. Pero nung inaangkinan nila yung mga naandun sa Swiss banks, maabot ng 10 billion. So ang sabi ng Supreme Court 2003, lahat ng perang lagpas doon sa $304,000 at best ay suspicious origin. Di ba? Hanggang ngayon nga binabayaran natin ang utang ni Marcos Sr. I believe hanggang 2025. So yun yung mga bagay na palagi ko nagpapatunay na yung aming paglaban sa diktador ay makataro. Adi, yung administrasyon ni Duterte hanggang ngayon, administrasyon ni Marcos Duterte, naging malala yung atake sa media, sa mga manunulat. Sa tingin mo, bakit yun ginagawa pa rin hanggang ngayon? Well, kasi yung one of the many ways para manatili sila sa kapangyarihan ay syempre patahimikin yung mga lumalaban, yung mga mulat, yung mga progressives through violence. Pero one of the ways then to do that, to make sure na masuppress yung unti-unting pagkamulat ng mga tao dahil dun sa lumalalang krisis na
dala ng iba't ibang katiwalian, no, nung mga regimes nila ay yung pagpapakalat ng maling impormasyon. Actually, during Duterte's time, doon natin nakita yung pag-rise nung at pagsulputan, no, ng iba't ibang mga mali na information. And in-upgrade siya, no, ni Marcos Jr. at nanalo siya, no, dahil din dun sa iba't ibang maling informasyon na pinakalat nila. So yung mga journalists, no, may mandate to write about the truth. And kahit sa mainstream media, no, kahit sabihin natin na hindi ganun ka-critical, no, may mandate pa rin sila to write about the truth. And lumang tugtugin na atakihin yung media, yung mga manunulat. No, nung panahon ni Marcos Sr., tinanggalan ng karapatan na magsulat yung napakaraming mga media outlets. And nakikita natin siya hindi man hayag during Duterte nung tinanggalan ng lisensya yung ABS-CBN. No? During Marcos Jr.'s time, nakikita natin yung patuloy na posturing niya sa public gamit yung mga state-supported na mga media outlets and yung continuous na attacks sa mga manunulat. Pero aside dun sa attacks sa mainstream media, kahit yung mga maliliit na publications, yung mga independent publications gaya ng Altrimedia at iba pa, at sahanay natin sa mga kabataan yung mga progressive na mga publications ng mga universities, inaatake din, pinipilit na patahimikin, no? Kasi when you control the truth, no, when you control the flow of information, napakadali na magnakaw uli sa bayan, napakadali na gawin, no, yung kahit anong gusto mong gawin. So it's very hard, it's very dangerous to be a writer, to be a journalist, and to be maging propagandista, no, sa ilalim ng mga masasakol na mga rehimen. Siguro yung magiging input ko doon is yung mga diktador, yung mga pasista, or mga kurakot na mga leader, they thrive in lies. Diba? Doon sila umuusbong pa eh. No, kaya kalaban talaga nila yung katotohanan. And they will do everything para masuppress yung katotohanan, para hindi lumabas yung mga baho nila. So they can continue sa ginagawa nilang mga kalokohan. Diba? Kaya, in fact, sige lang. Singit ko In fact, nung dineclare ang martial law, isa sa unang iniutos ni Marcos, nag-release siya ng Letter of Instruction number 1. Ang Letter of Instruction number 1 ay nagbibigay ng kapangyarihan sa Secretary of Press at that time si Francisco Tatad at sa Secretary ng National Defense si Juan Ponce Enrile to close down all media. Kasi yun na nga yung importante yung media kasi ito yung nagiging boses. Bagaman ang media siyempre questionable, ano ba ang kanyang role sa isang lipunang gaya natin, hindi maipagkakaila na sa media maraming mga very progressive and pro-people na journalists. Anyway, so Letter of Instruction number 1. 292 national and community newspapers and magazines pinasara all over the Philippines. 93 television stations pinasara. And then 93 I'm mixing my data now. Yan ang senior moment. 7 television stations, 93 radio stations pinasara all over the Philippines. Bakit? Kasi gusto nilang pigilin yung paglabas ng truth kasi nabanggit niya yung truth. Napakahalaga ng role ng media. Ako natutuwa
mukhang ang ating event ay sponsored ng Angelite. Opo. Natutuwa ako na ang Angelite may ganung pagsisikap. Opo. Sana maipagpatuloy nila. Kasi yung journalists, bata o hindi, truth seekers yan sa lahat ng panahong nagdaan, at ito sinimulan ni Marcos Sr., yung truth ay inaatake. Truth was under siege nung panahon ni Marcos. Consequently, yung media people, pinagpapapatay. I don't know, hindi ko alam ang exact number kung ilan lang ang napatay, pero kasama sila sa maraming biktima ng extrajudicial killings. So itong ginagawa natin ay napakahalaga, nabanggit kanina ni Adi rin, propagandista. Kasi ang laban ngayon ay nasa realm of consciousness ng pag-iisip. So mga ideya yan. At yung mga propagandista, of course, ang word na propagandista may pejorative na propaganda lang yan. Pero ano ba hindi propaganda? Lahat naman propaganda Ang punto lang, propaganda para kanino? Propaganda para saan? During the time of Marcelo H. Del Pilar, propagandista sila Di ba si Marcelo H. Del Pilar nga ang the great propagandist? Kaya nga may first propaganda movement sa Europe. And that's the reason why in the 70s, we called our movement the second propaganda movement. Kasi as young activists, we felt kami yung nagbo-broadcast ng mga ideya. So yun ang role ng mga propagandists. Ngayon, kung ang propagandist ay para doon, magandang bagay ang maging propagandista. Ang masama yung maging propagandista ka para sa mga taong, may vested interests. So, saan na ba ako napapunta? So, ayun, parang I'm trying to capture yung ating mga pag-uusap at ma-relate sa ginagawa ng mga kabataan ngayon. Kahit naman hindi writer, propagandist sila in more ways than one. Naniniwala po ba kayo na yung art, yung sining, yung pagsusulat, may, kumbaga, kadugtong niya yung politika all the time? Oo, kasi ako naniniwala ako na yung sining, kagaya nung yung sining parang propaganda tool siya, hindi lang siya nag-e-exist, art does not exist for itself, hindi lang siya reflection ng culture o ng kung ano man, yung art ay hammer na nagbe-break dapat nung reflection ng kung ano mang nangyayari sa kasalukuyan. Kasi kung pupunta ka sa mga komunidad, pupunta ka sa mga sa lansangan, makakita ka ng art everywhere. Pero yung art na yun, kailangan may pinagsisilbihan siya. We've seen yung mga art collections ni Imelda, ni Marcos Sr. We've seen them commission artists during that time para i-paint sila as malakas and maganda. Part yun nung myth-making nila. Yung ganong sining nagsisilbi sa propaganda nila. Pero yung sining na dapat na meron tayo nililikha natin. Yung sining na nag-expose sa kung ano ba yung tunay na kalagayan ng sambayanan. So I really think na art should be political. Sir Bonnie, siguro nakaranas na rin kayo ng red tagging mula noon hanggang ngayon siguro. Meron po ba kayong siguro maipapayo sa mga kabataan ngayon, sa mga manunulat na nakakaranas ito o maaring makaranas ng red tagging? I have to admit, nakakatakot ma-red tag. Not because imagination lang, but it is because alam naman nating lahat, maraming na red tag ang natumba sa kali, patay. In other words, yung
pagiging biktima ng red tagging, may kasunod yun eh. Ano? Kaya nakakatakot. At hindi ako nagugulat kung marami ang matakot. In fact, yan ang dahilan kung bakit sila nagre-red tag. Kasi ang layunin naman nila, manakot. Takutin ng mga tao. Hopefully, kung mas maraming matatakot, mas masasuppress nila ang protesta. Siyempre, ang payo ko dyan, makibaka, huwag matakot. Pero it is easier said than done. Opo. It is easier said than done. Ako, when I received a death threat early this year, over the phone, nag-ring yung telepono ko eh. At may boses lalaki na umausap sa akin at sinabi nga sa akin na kilala ka namin eh. Long story short, sabi niya, alam mo, may natitira pa akong respeto sa iyo eh. Pero oras na dumating yung final order para na ikaw ay amin kunin. At ito yung kinagulat ko. Kahit magmakaawa ka, walang mangyayari. So, I was shaken. Sabi ko nga dun sa isang interview sa akin. But I realized, kung magpapatalo ako dun sa takot, di nanalo sila. Kaya nung pagkahuli ko nung 74, nung after a series of torture sessions, binabalik ako sa aking selda, tinatanong ko sa sarili ko, wala naman akong ginawang masama. Of course, masama ang tingin nila sa akin. Pero in my heart of hearts, to use a cliche, wala akong ginawang masama. So, paninindigan ko ito. Ganon din ang sinabi ko sa sarili ko when I received the death threat. Wala naman akong ginagawang masama. Kaya kailangan panindigan. So, dun nagmumula yung sinabi kong makibaka, huwag matakot. Now, hindi ka matatakot, makikibaka ka kung marami kayo na naninindigan laban sa red tagging. And that's the reason why may pangangailangan talaga ng pagkakaisa. Huwag nang hintayin ng mga kabataan na sila ay ma-red tag. Sumama na sila sa mga organisasyon na naninindigan para sa taong bayan. After all, ano bang paninindigan nila? Genuine land reform, national industrialization, services, social services, lahat ng ito ay dapat panindigan. Hindi lang ng mga matatawag na aktivista, kundi lahat ng mga pamayan. Now, kung sasama ka sa ganung organisasyon, marirealize mo, red tagging is bad. In fact, it's evil. Kaya kung marami ang naninindigan na taong bayan, hindi lang sa simpleng usapin ng red tagging, kundi sa maraming issues, kapag na-red tag ka, lalo kang sumama doon sa kilusan na yun. That's what I did. Kumonsulta ako sa mga kaibigan ko sa movement. At sabi nila, sige, punta tayo sa media. So we went to media. Of course, pinablatter ko sa PNP. At ang PNP nagpunta sa amin 2 beses sa bahay. Sir, kung gusto nyo ng security, sabihin nyo lang sa amin. Di ba? Anyway, nakatulong yung nagpa-media, tapos maraming mga organisasyon ang nanindigan. So, hindi ako nagsolo. Yung kasabihang hindi ka nagkakaisa, hindi lang yung panahon ni Ninoy siya ay namatay. Ano yan? Resounding na panawagan, dapat tayo ay hindi nagkakaisa. So, if you get red tag, luwabas ka at ipaglaban. Yun ang aking masasabi dyan. Of course, kaso for kaso. Kung na-red tag ka, tapos ikaw ay naramdaman pong may sumusunod na sa'yo, medyo may ibang mga paraan. Pero kumbaga, ang general policy, sa tingin ko, kung na-red tag ka, get out. Sumama ka sa mas marami sapagkat ang tunay na sanctuary ay ang taong bayan. Ikaw, Ate, may dagdag ka ba na payang? Yung red tagging kasi parang naging sobrang, or na-normalize siya, during Duterte's regime.
Naging critical ka lang sa Facebook, sa social media, tatawagin ka na red tag ka na agad. Naging sobrang rampant niya to a point na parang naging ordinary part na lang siya ng daily interactions natin with each other. Yung gusto ko ipunto ay yung red tagging. No? Binubura niya kasi yung line between people who are part of the armed movement in the countryside and the people on the streets, no, shouting for genuine land reform, shouting for or fighting for national industrialization, banggit na ni Sir Bonnie kanina. No? And we have to understand na kahit fundamentally different yung dalawang bagay na iyon at may fine line nga na binubura ng red tagging, pareho silang nananawagan na i-address yung core fundamental problems ng lipunan natin. So, when we discuss red tagging, it's also important that we discuss why people fight and why they get red tagged and why movements in the countryside exist side by side with movements, with legal movements, no, sa lansangan natin. Kasi kailangan maipaliwanag natin na lumalaban yung mga tao, kina-counter siya ng suppression. Pero bakit ba lumalaban yung mga tao? No, we shouldn't just stop with yung laban sa red tagging ay hindi lang anti-fascist na campaign, hindi lang siya pagsasabi na masama yung red tagging, huwag natin gawin yan. It's a very intersectional campaign na sumasaklaw sa lahat ng issues ng lipunan natin. Kasi kapag na-resolve natin yung mga issues na gumugulo sa mga kabataan, no, sa sambayanan, doon natin masosolve yung issue ng red tagging. May lumalaban yung taong bayan dahil may krisis dala ng sistema na gusto nating palitan. No? Yung mga nakikinabang sa sistema na yun ay gumagamit ng iba't ibang pamamaraan para patahimikan yung paglaban. Kaya kapag naghatag ka, tama yung sinabi ni Sir Bonnie, for your own safety, and para fundamentally ay matanggal natin siya sa lipunan natin, kailangan natin lumabas at lumaban. So, testament siya or proof siya na kailangan pa natin isolve yung roots ng paglaban sa bayan. Bilang panghuli po, paano niyo po siguro mahihikayat o ma-urge yung kabataan ngayon, yung younger generation, na gamitin yung pagsusulat, yung sining, yung media, para ma-expose o mailathala yung katotohanan? Siguro, hindi mo naman kailangan magbasa na kung ano mang teorya, hindi mo naman kailangan maging magaling na manunulat para maintindihan na may nangyayaring masama sa lipunan natin. At tawag talaga siya ng panahon ng moral codes natin bilang tao. Yun yung shared na bagay, yun yung unifying point natin lahat na kapag may nangyaring masama, duty natin, no, na labanan mo. And sa lipunan natin, kung saan naghahari yung kasinungalingan ngayon sa pagbabalik ng isang panibagong Marcos, no, at ng isang Duterte sa pamahalaan, imperative na magsulat ay gumawa ng sining o at least mag-alay ng kung ano man para baguhin yung mali na nangyayari. So, we have a lot of stories to write and to tell. We have a lot of art to make. And we have a lot of campaigns to amplify. Even if hindi ka organized,
syempre, part din, dapat maging organized tayo. Pero marami tayong kailangan gawin sa pagbabalik ng isa pang panibagong Marcos sa kaya sana nakatulong ang ganda ng podcast na yung mga ganitong projects para maging part ng campaign for that. At hindi mo naman kailangan din matakot, no? Kasi baka may mga kabataan na natatakot. Kasi marami, for as long as the issues in our society remain, marami ang kilos kasama natin. Okay po, sir. Ako natutuwa dahil kasama ko ng dalawang kabataan. Alam nyo, sa gaya naming matatanda, yun yung isang pinagbubugutan namin ng lakas eh. Yung may mga kabataan na napapagod. I started the movement when I was young. Very young. I was 17, 18, 19 years old. Eh, hindi ko naman imagine na abutin ako ng ganitong edad. Na nandito pa rin at basically ganun pa rin ang ating lipunan. Kaya kung may kabataang nagpapatuloy, lumalakas sa akin. Let me tell you a very short story. Ito ilang beses ko na nakuwento eh. Siguro narinig na nito. Natapos ang eleksyon. Itong katatapos na eleksyon. So siyempre lahat, bawat meeting na dalahan ko na nag-iiyakan eh. Hindi matanggap yung resulta ng eleksyon. I also did cry, pero medyo na-overcome naman. So 4 days after the election, nagpunta ako sa Bantayog ng mga bayan. May meeting kasi kami noon. After the meeting, lumabas na kami ng kwarto. Doon sa lobby ng building, may mga kabataan. As in kabataan, high school. As in, bata talaga. Mas bata sa'yo. Nakilala akong teacher, lumapit yung teacher sa akin, sabi sa akin, Bonnie, pwede po ba magsalita kayo ng konti doon sa mga kasama kong estudyante? Mga bata. O ba, sino ba sila? Mga estudyante ko po yan. Parañaque, Las Piñas yata. Sabi ko, ang layo, pinanggalingan yun. Nakarating kayo sa Quezon City. Opo. Kasi ito po mga batang ito, kasama sila sa kampanya ng eleksyon. Hindi pa sila botante, pero sumama sila sa kampanya. At hindi nila maintindihan bakit natalo yung kanilang kandidato. So nagpunta sila sa Bantayog ng mga bayani para mas maunawaan pa yung anong nangyari noong 1970s ng martial law. Di natuwa naman ako, Sabi ko, sige, yung mga bata, 10 lang yata eh, konti lang yung bata, gathered around me and I began to speak. 1 minute, 2 minutes pa lang akong nasasalita, napaiyak ako because I realized, my God, eto yung mga batang pag-asa ng bayan. You know, kumbaga yung tabula rasa sila eh. Yung blank sheet na naghihintay lang na masulatan. Naghahanap sila ng katotohanan. That's the reason why they went there. So, na-overwhelm ako nung isip na yun. Kaya I broke down. So, that's my point. At yun ang message ko sa mga kabataan. Bagaman gasgas, talagang ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ito suportado ng kasaysayan eh. Anong edad pa ng bayani natin nung nakipaglaban sila sa kolonyalismong Kastila? Mga bata yan eh. Si Emilio Jacinto nga, estudyante ng law sa UST eh. Pero iniwan niya yung pag-aaral, nag-full-time siya sa Katipunan. Maraming yung mga bayani natin, tingnan niyo ang edad nila. 25, pinakamatanda na nga yata si Andres Bonifacio, 29 years old yata. Anyway, so habang may kabataan, at ito yung aking mensahe, may pag-asa tayo. Kasi yung mga kabataan ang bukas ang isip sa mga bagong ideya. Habang tumatanda, nagsasara eh. Nagiging opinionated. Parang alam na nila lahat kasi matanda sila. Kaya huwag silang tuturuan dahil alam na. Galing na sila doon, ikaw papunta pa lang. Di ba? Ang sinasabi ng iba, talaga po, ba't hindi tayo nagkasalubong? Anyway. Sana yung mga kabataan ay gamitin ang kanilang critical faculties. Yun yung isa kong, kasi may mga nagtatanong, ano po bang gagawin natin? Sabi ko, malakas ang kalaban, napakalakas. We are up against
a system na talagang wow. You know, nung panahon namin, nagsimula kami, ano lang ang population ng Pilipinas? 34 million yata. Ngayon, 100, ilan? 111? 112? Probably na po. Grabe na. Anyway, so, ang mga kabataan ng Pag-asa, dahil sila ang bukas ng isip, kailangan lang use your critical faculties. Yun lang. Gamitin nyo yung binigyan tayo ng kakayahan para mag-isip. So, wag kayong magpatalo sa fake news, sa false narrative, etc., etc. Dahil meron kayong pag-iisip, gamitin sana ang critical na pag-iisip at ikumpara ninyo ano ba ang totoo sa hindi totoo. Hindi naman mahirap eh. Kasi ang basis nyo ng pagsasabing ito ang totoo, yung realidad. Anong realidad? Naghihirap ang tao. Ano? I-reference mo dun sa sinasabi ng mga politiko, ng mga nasa gobyerno, ang linaw-linaw. Hindi totoo ang kanilang sinasabi. Kasi naghihirap pa rin. So I think with that, I've said my piece. Maraming salamat sa pag-imbita ng Angelite. Sana ipagpatuloy niyo ito sapagkat yun na nga, habang may kabataang papatuloy ng ating kilusan, it could take, I don't know, wala naman siguro forever. may pag-asa tayo. Because there is no other way but to move forward doon sa sinimulan ng ating mga bayani. Kami, hinuugot namin yung katumpakan ng aming ginawa ng 70s, ginawa ng mga naunang kabataan eh. So may continuum tayo. Do not lose that historical continuum. Kasi nandun yung katotohanan. Okay, sige po. Naniniwala po kasi ako na kapag yung katotohanan, yung mga manulat, sinusupil na. Sintomas ito ng isang malubhang kalagayan ng ating lipunan. No, pero tinatawag din tayo nito para kumilos tayo, para kumbaga magamot natin yung malalang cancer sa ating lipunan. Correct. Maraming salamat po Sir Bonnie Ilagan at Adi. Maraming salamat. At maraming salamat din po sa pakikinig sa ika-51 anibersaryo ng martial law na may ating alalahanin ng mga diktador noon ay maaaring maging parasitiko ngayon. Kaya ating tandaan na kapag namulat ay bawal nang pumikit.